16 na araw. Eksaktong bilang ng panahon mula ng formal na ihain ng pamahalang lungsod ng San Jose del Monte ang Notice of Takeover sa pangunguna ng babaeng punong lungsod Ate Rida Robes sa pamunuan ng San Jose del Monte Water District at ka-joint venture agreement nito na Prime Water Infrastructure Corporation noong May 5, 2026. Sa higit 2 linggong ito, masigasig na sinimulan ng lokal na pamahalaan ang iba't ibang mga paunang hakbang upang tugunan ang lumalalang suliranin sa supply ng tubig. Nitong Huwebes, May 21, nagsama-sama ang mga kinatawan ng mga Sanoseño mula sa iba't ibang sektor sa lungsod sa isinagawang consultation and updating regarding current water situation na ginanap sa City Convention Center, Barangay Sapang Palay Proper, kung saan ibinahagi ng city government ang mga aksyon nito. Dinaluhan ito ng mga miyembro ng Sangguniang Panlungsod sa pangunguna ni Vice Mayor Arlene Bartolome Arsiaga, mga department heads ng city government, mga punong barangay at barangay public information officers mula sa 62 barangay sa lungsod, mga kawani mula sa national government agencies katulad ng DepEd at DILG at iba pa, gayon din ang mga HOA officers at iba pang Sanoseño na kumakatawan sa iba't ibang sektor sa lipunan. Pinangunahan ni Mayor Florida Robes ang naturang programa kasama si Congressman Arthur B. Robes kung saan ibinalita ng punong lungsod na sa unang linggo ng pangangasiwa nito, umarangkada na rin ang kabi-kabilang ocular inspection at site visit sa mga water service providers mula sa iba't ibang lalawigan sa bansa, kabilang na ang Tubig Pilipinas sa Bacolod City, Metro Dumaguete Water sa Negros Oriental, Hanabana Water Corporation sa Cagayan de Oro at Pamana Water sa Nueva Ecija sa pangunguna ng binuo nitong technical working group na tututok sa paghahanap ng bagong partner interim operator para sa tubig. Personal ding binisita ng punong lungsod ang pasilidad at water treatment plant ng lungsod upang alamin ang mga kinakailangang pagsasaayos dito. Ayon pa sa ulat ng punong lungsod, inatasan na rin niya ang tanggapan ng City Traffic Management Group sidewalk clearing operations sa pamumuno ni Director Bobby Esquivel upang linisin, ayusin at simulan ang mga kinakailangang rehabilitasyon sa San Jose del Monte Water District. Nakipagdialogo na rin si Mayor Ate Rida sa mga kawani ng Prime Water Infrastructure Corporation at San Jose del Monte Water District at binigyang kasiguruhan na magpapatuloy ang kanilang trabaho upang masiguro na rin na hindi maaantala ang transaksyon at iba pang serbisyo ng opisina sa tao. Nakapagtala na rin ang lokal na pamahalaan ng iba't ibang grupo na hawak sa operasyon ng Water District kabilang ang Administration, Operations and Technical, Billing and Collection, Human Resources Management at Communications upang masiguro ang mabilis at epektibong pangangasiwa sa gitna ng transition. Sa kabila ng mga agaran at targeted na aksyon ng lokal na pamahalaan, nitong umaga ng Huwebes, May 21, malungkot na ibinalita ng pamahalang lungsod sa pamamagitan ni Mayor Florida Robes ang natanggap nitong notice mula sa Regional Trial Court, 3rd Judicial Region, Malolos, Bulacan na naglalaman ng reklamo ng Prime Water sa di umano mga damages na dulot ng pakikialam ng lokal na pamahalaan sa operasyon ng tubig sa lungsod at ang hiling nito para sa temporary restraining order sa lahat ng anumang aksyong ginagawa ng city government. Dito, hindi na napigilan ng babaeng punong lungsod ang maluha dahil sa bigat ng sitwasyon na kinakaharap ng lungsod, ngunit mariinding tinindigan na tuloy ang laban para sa malinis, abot kaya at sapat na supply ng tubig sa bawat pamilyang San Joseño. Yes, for the purpose of accountability, ako po ay nagpapasalamat sa hanay po ng ating mga kasama sa lungsod ng San Jose del Monte. Okay, sa ating po mga kapamilyang San Joseño, I will always be seeking for your prayers kasi yun lang naman po ang pwede kong talagang hingin na tanging yaman po sa lakas ni Ate Rida. Pero higit sa lahat, maraming salamat po sa ating poong may kapal dahil nagbibigay po lagi siya ng direction sa atin. So, kapamilya kong San Joseño, let's keep praying for each and everyone. I love you po. Mahal ko po kayo at tatandaan niyo po lagi yan. Wala pong pwedeng mag-question dyan. Dahil kaya natin ito, kaya natin ang lahat ng laban para sa pamilyang San Joseño. Labis naman ang pagkamangha at pasasalamat ng mga Sanoseño sa naging paninindigan ng punong lungsod at sa masigasig na aksyon ng lokal na pamahalaan upang matuldukan na nga ang suliranin sa supply ng tubig habang pinapanatili ang bukas na komunikasyon sa publiko para sa actual updates. Dahil po kami sa Muson South at sa Babae 2000 po ay mayroon pong almost 8,000 na household. At almost sa amin po ang pinakamarami na pamilya kasama po ang mga extended families na umaasa po sa maayos, malinis at
tuloy-tuloy na tubig para po sa San Jose del Monte. Kaya po sana paglaban po natin para po sumuporta po tayo sa ating mahal na mayor para po sa pagmamahal po sa tubig dito ay matapos na po ang sobrang sakripisyo ng San Jose del Monte. Volume. Naunawa naman namin na sobrang dainan ng populasyon, mga subdivision. Pero kami umaasa sa ating butihing mayora na mapaganda, mapabuti ang serbisyo tungkol sa tubig. Pinapaliwanag ko na hindi naman madali na ang pamamahala. Yung pagproseso na basta iba na lang yung mamamahala dun sa larangan ng katubigan. Ayun po. Ito ay magiging malaking tulong sa San Jose del Monte. Kasi basic primary needs natin ang water. So kailangan talaga yun ay maging maganda ang serbisyo. Sa huli, lumagda ang mga Sanuseñong dumalo sa programa sa isang commitment signing bilang pakikiisa at suporta sa pagbibigay solusyon at pagsusulong ng mas maayos na serbisyo sa tubig para sa bawat mamamayang San Joseño. Ang suliranin sa supply ng tubig sa lungsod ay isang usaping panlipunan at pangunahing pangangailangan ng bawat pamilyang San Joseño. Kaya naman ang pamahalang lungsod patuloy sa masigasig nitong aksyon upang matulukan na ang suliraning ito habang pinapanatili ang bukas at malinaw na komunikasyon sa taong bayan upang ipaalam na rin ang aktwal na kalagayan at iba pang updates sa pagresolba nito. Hiling lamang ng city government ang patuloy na pangunawa at panalangin mula sa bawat San Joseño. Para sa Balitang San Joseño, ako si Jello Darantinaw, Public Information Office. Yan ang mga kaganapan at detalyeng dapat alam mo, San Joseño. Para sa napapanahong balita at impormasyon, doble aksyon at solusyon, i-follow at mag-subscribe sa mga official social media pages ng Pamahalang Lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan. Maraming salamat, Aria San Joseño.